Matapos sumablay ang pag-imbestiga sana ni Kurapika sa room ng 4th Prince dahil sa Nenbis ni Cherednik na nakabantay dito at ang pagdating rin ng lahat ng guards na gustong matutunan ang Nen na mas nagpa-excite sa atin mga kaibigan, ngayon na i-review na natin ang chapter 370 o ang episode 31 ng ating Dark Continent series sa wakas. Malalaman na natin kung ano kaya ang mangyayari sa unang araw ng Nen class ni Kurapika gayong may nakapasok na isang misteryosong tao mga kaibigan. At also masasaksiyan din natin sa chapter na ito ang isang pangyayaring bibigla talaga sa lahat. Yan at marami pang iba ang ating matutunghayan sa episode na ito. This is Mr. Meken at huwag na natin patagalin pa. Let's go! Ang pamagat ng ating chapter ngayon ay observation. At sa pagpapatuloy sa nakaraang chapter, nagsimula ang eksena dito sa pagtitipon ng mga guards na sabi rito ni Kurapika na kailangan na raw nilang lumapit dito dahil magsisimula na raw siya sa pagpapaliwanag sa Nen. May kita rin dito na nasa likuran pa rin ni Furikov at Babimayna itong misteryosong tao mga kaibigan na kahit kitang-kita ang aura nito ay di pa rin naman ito nakikita o napapansin ng mga guards including Furikov. Kung kaya't sa isipan nitong misteryosong tao na sabing nagkakandak daw ng lecture si Kurapika dito sa may pintuan ng master's bedroom na ang dahilan sa kung bakit nakapwesto raw ngayon si Kurapika sa may bandang pintuan ng master's bedroom ay para masiguro raw nito ang safety ng Reyna at ng prinsipe. So far daw ang lahat ng mga nangyayari ngayon ay isang pangyayaring ini-expect na raw nila ayon nitong misteryosong tao. May kita naman dito ang lahat ng guards mga kaibigan at servants pati na ang misteryosong tao kasabay niyan ay nag-instruct naman si Kurapika na unang-una raw sa lahat ay pinagbabawal daw niya ang kahit na ni sino man na tumawid dito sa white line na dapat ay wala rong tatawid sa boundaries na inilagay niya. At for security reasons ang ni sino rin daw nalalabag dito ay papaalisin daw niya at kung kinakailangan ay pipilitin daw talaga nilang i-kick out ang taong yan na walang warning at gamit din ang pwersa. Nang masabi ni Kurapika ay sa isipan naman itong misteryosong tao na ang nakakakita lang daw sa manika o dal nitong silent majority ay siya, which is ang user na di pa natin alam sa kung sino, at si Lobery na kasalukuyan daw pinoposes. Itong si Lobery mga kaibigan ay isa sa servant na ipinadala ng Prinsipe Cacho. So itong inaakala nating misteryosong tao mga kaibigan ay isa palang dal o di kaya puppet na ang dal ng silent majority na ability. At ang user nito ay di pa natin alam kung sino talaga. Also dalawang tao lang ang nakakakita nito mga kaibigan nitong dal na ito. Ang user nito at si Lobery na ang isang servant ng Ten Prince Cacho na sabi nitong user na naposes raw. At di pa natin alam sa kung paanong paraan ito naposes. So I assume na ang ability nitong silent majority mga kaibigan ay similar sa stealth dolphin ni Kurapika na ang nakakita lang din sa stealth dolphin ni Kurapika noon mga kaibigan ay ang user at ang ininjikan nito ng steel chain para ipahiram ang ability na nakuha nitong si Kurapika. At sa case dito ay si Lobery na ang pinoses daw ang nakakita lang din dito sa manika kasama ng user nito. So matapos nun mga kaibigan ay ayon pa nitong user na sa tingin niya ay mahalaga raw talaga ang mission na ito sa bawat guards at servants na nandito sa loob mga kaibigan. Kaya ay masasabi niyang wala rong kahit ni sino rito ang gugustuhin maalis o ma-kick out dito sa Nen class. Subalit matapos masabi yan ng user ng silent majority, bigla namang inapakan ng isang guard ang white line na ginawa ni Kurapika gamit ang isang tape. Kaya biglang tumahimik ang lahat dito mga kaibigan. At nang tinignan ni Kurapika itong guard na ito na si Myuhan na ang isa sa personal guard ni Cherednik ay may kita naman ito na parang nagpapanggap na wala siyang ginagawa rito. Kaya may tinanong siya rito ni Kurapika kung ano raw ang pangalan nito at kanina raw ito nagtatrabaho. In which ay sinabihan naman siya nitong kanyang kasama na tinatanong daw ito. Sagot naman ni Myuhan na sabing, ha, ako? Ako bang tinatanong dito? Well, ako si Myuhan, isa sa mga guard ng ika-4 na prinsipe. Ikinagagal akong makilala ka. Subalit binitawan naman dito ni Kurapika ang hawak-hawak nitong tape at sumagot kay Myuhan na sabing, ito na ang huling warning mo. Umatras ka sa puting linyang yan. Bagay na ginawa naman ni Myuhan na sabing, oops, pasensya na. Ipinapangako raw niya na hindi na raw ito mauulit pa at tumutupad daw talaga siya sa kanyang mga pangako. Mga salitang medyo nagpainis naman kay Kurapika. Naradag pa ni Myuhan na ang mga pangako ay gumagana lang daw kung ang bawat isa ay tumutupad talaga sa pangakong yan. Kasi yan daw ang kanyang pananaw na kung sisirain daw ang isang pangako ay nagagalit daw talaga siya. Kaya sana ay tutuparin daw ni Kurapika ang pangako nito, which is ang tulungan silang matutunan ang Nen sa loob lamang ng 2 linggo sapagkat hindi raw sila nagsasayang dito ng oras. Mga salitang nagpakuha naman sa atensyon ng lahat ng mga guards at servants. Kaya nagsalita naman dito si Kurapika na ang lahat ay makaka-learn daw talaga ng Nen sa
sa loob ng 2 linggo. Tutuparin daw niya ang kanyang mga sinabing yan. Sabay sinabihan niya rin si Myuhan na wikang ang pakipagtalo lang ba ang nag-iisang paraan lang ba raw ng conversation nitong si Myuhan, na nagpapakita lang daw talaga ang asal nito sa kung anong klase ng tao ang leader o ang tinatrabahuan daw nito. Na nang di pa nga natapos ni Kurapika ang kanyang salita ay nagalit naman ang husto rito si Myuhan na susugod na sana kay Kurapika, pero pinigilan lang siya dito ng kanyang kasama na si Danjin. Kaya ay dari-dari namang tinutukan ni Kurapika ng baril si Myuhan at tinapos ang kanyang salita na sabing nagpapakita lang daw talaga kung anong klase ng tao ang leader nito, na ipinadala raw itong si Myuhan para i-train daw sila at nang maiwasan ang mga ganitong klase ng hindi pagkakaintindihan. So isang compliment pala ang gustong sabihin sana ni Kurapika kanina mga kaibigan, which is alam naman natin na double meaning ito. Kaya ininterpret kagad ni Myuhan na isang insulto ang sinabi kanina ni Kurapika. Kaya sabi pa rito ni Kurapika na dapat ay pinapatapos daw talaga nito ang isang tao kapag nagsasalita pa ito. In which ay sagot naman ni Danjin na sang-ayon daw siya sa sinabi niya ni Kurapika, kaya ay mag-iingat na raw sila sa susunod. Sabay humingi rin ito ng paumanhin. Pero may kita pa rin dito mga kaibigan ang tensyon sa dalawang to. Kasabay niyan ay may kita naman itong si Bilirainte na napasabing nako. May kita rin dito mga kaibigan sa bandang likuran nito itong dal ng silent majority na ayon pa sa isipan ng user nito na may isa rong sira ulo na hindi niya ini-expect. At ngayon ang lahat daw ng atensyon ay napunta na raw sa sirang ulong to, na sa kasamaang palad ay hindi pa raw talaga kabilang ang taong yan sa 10 tao na nasa loob daw ng kanyang range o nasa loob ng range ng kanyang ability. Paliwanag pa nitong user na kung unexpectedly madi-deactivate daw itong dal ng silent majority na walang napatay na tao, ang sumpa raw ay magbabackfire daw sa kanya o sa user. Kaya ay magte-take risk daw talaga siya at papatay talaga siya ng tao dito as early as possible. In which ay dito na niya pinahanda ang kanyang mga sinasabing curse snakes na nagtatago ngayon sa ilalim ng isang upuan mga kaibigan. Makikita naman dito si Furikov na kasalukuyan na ngayong inoobserbahan si Kurapika mga kaibigan, na ngayon nagsasalita na sabing kailangan na raw ipakilala ng mga guards at servants ang kanilang sarili na pa-clockwise raw ang order, in which ay magsisimula raw ang pag-i-introduce sa kanilang sarili dito kay Myuhan. Matapos niyan ay base sa naoobserbahan ngayon ni Furikov kay Kurapika ay ayon pa sa kanyang isipan na mukha raw right-handed talaga si Kurapika. Pero kanina lang ang left hand daw nito ang kanyang ginamit sa paghawak ng baril. Isang strategy daw para maging libre ang kanyang dominant hand, which is ang right hand. Isang pamamaraan mga kaibigan na common raw sa mga conjurer at manipulators. Darag pa niya na ang 10 daw ni Kurapika, which is ang pag-maintain ng pagdaloy ng oras sa buong katawan mga kaibigan, ay napaka-smooth daw talagang tignan dito sa right hand nito. Paliwanag pa niya na ang smoothness daw ng kabuuan ng aura ni Kurapika ay hindi raw nanggaling sa kakulangan ng experience nito, kundi resulta o dahil daw ito mismo sa trait ng Nen type ni Kurapika. Nasabi pa ni Furikov na isa rong conjurer si Kurapika. Ang long sleeve daw kasi nito na suot ay tumutulong daw upang matago ang kamay nito. Kaya masasabi niya talaga na ang right hand daw ni Kurapika ay napaka-importante daw sa kanyang ability. Ayon pa rito kay Furikov na ang 10 daw ng mga enhancers at transmuters na may kita sa body part na ginagamit talaga nila na pang-atake ay nagiging medyo madilim daw o dim kung tignan the more na mas skilled daw ang isang enhancer o transmuter. Pagdating naman daw sa mga emitters at manipulators, ang overall volume daw ng aura nito na makikita sa paggamit ng 10 ay mas marami raw talaga mga kaibigan. Kaya mas malaking tingnan daw ang 10 nito kumpara sa iba. Na kung paliliitin naman daw ng isang emitter o manipulator ang kanilang 10 ay mas nagiging darker naman daw ang kulay nito kung tignan. So grabe talaga ang mga observations dito ni Furikov mga kaibigan. Ayon pa nga sa kanya na siya lang daw talaga ang nakakapansin sa mga maliliit na mga detalyeng yan na kanya na-oobserbahan ngayon kay Kurapika. Nasabi pa nga niya na sigurado raw siya na si Kurapika raw talaga ang hunter na may ability na kayang magpa-confess sa isang tao. Kaya ay nagtataka naman siya ngayon sa kung paano raw in-evaluate ni Bobby May na noon sina Kurapika. Matapos niyan ay sabi naman dito ni Slaka sa mga nangyari kanina dito kina Myuhan at Kurapika na sabi niya na kahit kailan daw ay may mga tao raw talagang namumulabog. Mga taong nakakainis daw talaga. Dito naman sa loob ng master's bedroom may kita ngayon itong si Bill at Oito habang si Kurapika ay nakatayo sa harapan ng entrance nito. Nasa isipan naman ngayon ni Bill ay naalala niya ang sinabi ni Kurapika sa kanya na ayon dito na ang sinabi pala ni Kurapika na alam na raw ni Bobby May na gumagamit na raw ng Nen ang Reyna. At napansin din niya na naging considerate pa nga raw si Bobby May sa Reyna dahil dine-activate na raw nito ang kanyang N. Though hindi raw niya alam kung ano talaga ang tunay na intensyon nito. Pero ayon pa kay Kurapika na ang gusto raw niya ay ang makapag-develop na ng ability ang Reyna. Kung kaya't ngayon ay tinuturuan na pala ni Bill ng pasekreto ang Reyna na ngayon nagme-meditate na mga kaibigan. Na sabi pa rito ni Bill na kung ano raw ang nararamdaman nito ngayon. Nasagot naman ng Reyna na dito ba raw? Hindi raw siya sigurado pero may nararamdaman
naman raw siya dito. Na nang napansin niya ni Bill ay napasabi siyang mga 1 sentimetro daw. Na nasa average naman daw ito pero sa tingin niya ay si Oito raw ang isang klase ng tao na medyo nagtitake pa raw ng time para matutunan ng mga bagay-bagay. Kaya ay sinabihan niya ito na magpatuloy lang daw sa meditation. Samantalang habang nagpapakilala pa itong mga guards, ay nilapitan naman ni Furikov si Bobby Mayna at tinanong ito sa kung bakit winala raw nito o dini-activate ang kanyang N. Nasagot naman ni Bobby Mayna na wala ka ng paki dyan. Inulit siya sagot naman ni Furikov na sabing, so ito ang paki ko. Gusto kong malaman ang primary report mo sa kapangyarihan ng kalaban. Nasagot naman ni Bobby Mayna na si Kurapika raw talaga ang sentro ng strategy at kapangyarihan dito. At sa tingin niya na si Kurapika ay either manipulator or conjurer. At mataas raw ang tsansa na may tinatago parang ability ito bukod sa ability na kayang magpa-confess ng tao. Tanong naman ni Furikov na may plano ba raw si Bobby Mayna na pantapat sa kapangyarihan ng kalaban. Inulit siya sagot naman ni Bobby Mayna na wala raw sapagkat hindi pa raw niya nakita ang Nenbis ng Prinsipe Wobble at unknown pa rin daw ang ability ni Bill. Kaya sa ngayon ay wala pa raw siyang balak na magsagawa ng countermeasure plans. Tugon naman ni Furikov na okay, so kailan ka pala gagawa ng plano? Inulit siya sagot naman ni Bobby Mayna na sabing sa next banquet na raw. Kaya itinapik na ni Furikov ang balikat nito kasi nalaman na niya ngayon na may plano nga pala talaga si Bobby Mayna. Isang gesture na hindi naman nagustuhan ni Bobby Mayna. Makikita naman dito ang doll ng silent majority mga kaibigan na nasa likod ni Bobby Mayna. Nasabi pa nitong user na sa susunod daw na may kukuha na naman ng atensyon sa mga tao na nandito sa loob ay doon na raw niya sisimulan ang atake. Matapos niyan ay napakilala na rin dito si Furikov na siya raw ay guard ng First Prince at itong si Mushaho naman ay napakilala na rin na siya raw ay captain of guards ng 5th Queen na Swinko. Kaya after sa buong pagpapakilala na yan ay nagsalita naman dito si Kurapika na so kayong 16 na nandirito ay makakapag-learn daw talaga ng Nen. Na kahit may pagkakaiba raw ang bawat isa sa kanila sa bilis ng pag-learn ng Nen ay sinisiguro naman daw niya na ang lahat daw talaga ay makakagamit ng Nen at the end of these 2 weeks mga kaibigan na kanyang ipinapangako. Pero para maging maayos at mabilis daw ang kanilang lesson ngayon ay may itatanong daw muna siya sa kanila at dapat ay sasagutin daw siya nila in all honesty talaga. In which ay dito na sila tinanong ni Kurapika na sabing kung nakakagamit ka ng Nen, itaas mong yung kamay. Makikita naman itong lahat na nakatingin kay Kurapika. Nang maya-maya pa ay may nagtaas na nga ng kamay at yan ay sina Bilirainte at Furikov. Kaya ay sabi naman dito ni Kurapika na so dalawa raw pala rito ang nakakagamit na ng Nen. May iba pa ba raw? In which ay habang may kitang nakatingin itong mga guards at servants kina Furikov, ay nagsalita naman itong si Lobbery na servant ng 10th Prince mga kaibigan na kung nakagamit na raw pala sina Furikov ng Nen ay bakit nandirito pa raw sila. Sagot naman ni Yuri na kanyang kasama na hindi raw niya alam. Maya-maya pa habang patuloy na nakatingin si Lobbery kina Furikov ay bigla naman siyang may napansin sapagkat nakita niya rito mga kaibigan ang doll ng silent majority dito sa may bandang likuran ni Bobby Mayna at habang tinititigan ito ni Lobbery ay nagtataka siya kung sino ba raw talaga ito. Nasa isipan naman ngayon ng user ng silent majority ay sabi niya na napansin na raw sila nito at ngayon ang kailangan lang dong gawin ni Lobbery ay kunin ang atensyon ng lahat ng tao na nandirito. Maya-maya pa ay makikita naman dito si Kurapika na nagpapaliwanag na sabing itong dalawa raw na sina Furikov at Bilirainte ay nandirito raw para obserbahan siya o sila at i-judge daw ang kanyang pagtuturo at welcome daw siya sa kahit anumang prangkang advice or opinion para sa ikatutulong mo lang ng kanyang pagtuturo mga kaibigan. Nasa isipan naman ngayon ni Furikov ay napasabi siya na so 4 daw ng mga Nen user ang nagpapanggap pa rin na hindi sila ngayon nakakagamit ng Nen. Well, wala naman daw iba kundi siya lang ang nakakaalam nito. Kasi silang dalawa lang ni Bilirainte mga kaibigan ang nagtaas ng kanilang kamay. Maya-maya pa'y kumuha naman sa atensyon ni Furikov itong reaksyon ng mukha ni Lobbery ngayon na dito'y tinitignan naman niya sa kung saan nakatingin ngayon si Lobbery in which ay may kita nga rito mga kaibigan ang doll ng silent majority. However, sa POV o sa paningin ni Furikov ay wala siyang nakikitang ibang tao rito. Kaya ay nagtataka tuloy si Furikov kung ano ba raw ang nakikita ngayon nitong si Lobbery na ano ba raw ang problema nito. In which ay dito naman sa parte ni Lobbery ay tinanong naman niya si Yuri sa kung sino raw ang babaeng yon. Tanong naman ni Yuri na ha? Sino? Sinong babae? Sapagkat wala talagang nakikita si Yuri dito. Kaya sagot naman ni Lobbery na ano? Nandun siya, nakasuot ng kakaibang maskara. Tugon naman ni Yuri na wala naman daw siyang nakikita. San ba raw dyan? Dahilan na sumigaw naman itong si Lobbery na sabing dun, tignan nyo, may babaeng nakatayo. Napalingon naman itong lahat sa direksyon na itinuturo ngayon ni Lobbery. Kung kaya't dahil sa ginawang yan ni Lobbery ay ginamit na nitong silent majority user mga kaibigan ang moment na yan para utusan na ang kanya mga curse snakes na umatake. At mapapansin rin dito na parang kumikinang pa nga itong mga mata ng ahas na disenyo nitong kanyang suot-suot mga kaibigan. Na matapos niyan ay tanong naman dito ni Bilirainte na dito ba? Saan? Realizing na si Lobbery ang nakakita lang ng doll mga kaibigan ay napasabi naman ito ngayon na wikang Diyos ko po, ako lang bang nakakakita dito? Maya-maya pa may kumuha naman ng pansin dito sa kanilang likuran sapagkat may isang
guard na biglang bumagsak at napaluhod. At ang guard na ito ay ang isa sa guard ng 13 Prince na si Barijen. At may kitang parang sinasakal ito ngayon nang di pa matukoy-tukoy na nilalang. Kaya may kaagad nila itong nilapitan at tinulungan. Nasabi pa nila na anong problema, tanggalin nyo yan. May nagsabi rin dito na dapat ibitawan daw ni Barijen ang kanyang mga kamay para matulungan ito. Pero sabi naman ni Temptory ay may something raw na kulay puting nilalang na pumupulupot ngayon sa leeg nito. Maya-maya pa habang patuloy na sinasakal itong si Barijen mga kaibigan ay may kita na paunti-unti na rin kumukulubot ang mukha nito o ang mga balat nito na in an instant ay parang na-drain talaga ang life nito mga kaibigan. Isang pangyaring lubos na gumulat sa lahat at habang may kita itong dal ng silent majority na nasa likuran ni Satobi ay sabi pa rito ng user na may 4 raw in total na mga ahas ang nandiyan dyan. At ang isang ahas ay gumugugol lang daw ng 44 seconds lamang. Pero kung ang 4 daw ay magkasabay na aatake, kaya raw nitong sipsipin ang dugo ng isang tao sa loob lamang ng 11 segundo. At yan palang nangyayari ngayon mga kaibigan, in which ay bakas sa mukha ng 2 guards ni Hulkenberg ang pagkabahala sapagkat may kita ang ahas na nasa leeg ni Barijen at may kita na na-drain na nga ang lahat ng dugo nito. May kita naman na unti-unti na ring umaalis ang mga ahas na yan at tumayo pa ito na nakangiti. Ngunit ang mga bibig nito mga kaibigan ay tila ba'y parang bibig ng isang tao. At di lang yan, marami pang bibig mga kaibigan ang nasa dibdib nito. Dahilan na mabilis naman itong pinagbabaril ni Sakata. At ubos talaga mga kaibigan ang lahat ng ahas sa ginawa na yan ni Sakata. May kita naman na tuluyan nang nawala ang mga ahas, in which ay sinabihan naman ni Sakata itong si Bellerainte na kasama nitong si Barijen mga kaibigan na umatras daw muna ito kasi bakay meron parang nakatago. Nagtataka naman itong guards ni Hulkenberg na sabi pa rito ni Schedule na na-melt lang daw ang mga ahas, na nawala na ba raw talaga ang mga yon, na ano ba raw ang mga nilalang na yon, in which ay napasabi naman ngayon si Yurihei na sabing so yun pala ang mga Nen Beast. Matapos yan ay nilapitan naman ni Bellerainte ang katawan ni Barijen, kaya ay sinabihan siya ni Sakata dito na hoy, in which ay sagot naman ni Bellerainte na sabing oops, maaaring buhay pa sana siya pero ikaw pumatay sa kanya, alam mo ba yan? Sagot naman ni Sakata na halata naman dong patay na si Barijen bago pa niya pinagbabaril ang mga ahas na yun, kaya ay kontakin na raw nila ang Royal Army. So grabe mga kaibigan ang tindi ng attacking ito ng silent majority user, and what's more, ang biktima nito ay similar talaga sa naging kapalaran ng mga guards ni Oito na na-drain din ang kanilang dugo, at ganito rin mga kaibigan ang itsura ng bangkay ng mga guards noon ni Oito. Matapos yan ay sa isipan naman ngayon ni Kurapika na ang guard daw ng 3rd Prince ay gumagamit daw pala ng 9mm Lugers, kaya sa tingin niya ay hindi raw talaga sapat ang paggamit ng Gyo para manatiling walang galos habang umiiwas sa mga posibleng atake na gagawin ng guard na to. At iniisip niya rin na posibleng .45 caliber o Heckler & Koch ang gagamitin na raw ng mga to sa susunod. Pero ang kasalukuyan daw talaga nilang problema ngayon ay nang tatapusin na sana ni Kurapika ang kanyang salita ay sa isipan naman ngayon ni Bobby Mayna ay napaka-firm daw talaga ng tayo ngayon ni Kurapika mga kaibigan, na isang senyales mga kaibigan sa lakas nitong si Kurapika. Kaya ngayon ay sa isipan din ni Bobby Mayna na sigurado raw siya na maaring nalaman o napansin na rin daw ni Kurapika ngayon na ang ataking ginawa kanina nang di pa matukoy na nilalang ay hindi raw kagagawan ng isang Nen Beast ng kahit ni sino mang prinsipe dito. Maya-maya pa tinanong naman ni Yuri si Lobbery kung nasa na raw ang babae na nakita nito kanina, na dito ay nagulat naman si Lobbery kasi bigla na raw nawala ang babae. Napaisip naman dito si Yurihei na nag-interfere ba raw ang gumawa nito kanina para pigilan sila sa kanilang gagawing Nen class. Natanong naman ni Schedule na Nen Beast ba raw yun ng prinsipe na walang ipinadalang guards dito, habang sa isipan naman ni Kurapika ay sabi pa niya na ang kasalukuyan daw talaga nilang problema ay ang hanapin ngayon ang assassin na nagtatago rito sa kanila. So grabe ang tindi ng mga kaganapan mga kaibigan na nagtagumpay ang silent majority user na makapatay talaga ng tao, since na sinabi na nga niya kanina na magbabackfire daw sa user ang isang sumpa mga kaibigan kung madi-deactivate itong silent majority doll nang walang napatay na tao. But the question remains sa kung sino nga ba talaga ang silent majority user. Well, let me know your thoughts dyan sa comment section, kasi sa susunod ay malalaman natin ang posibleng clues sa mga nangyari, ang progress ng Nen lesson at ang pagbabalik ng Underworld group mga kaibigan na tsak na magpapa-excite sa inyo. Kasi yan at marami pang ibang matitinding eksena ang ating masasaksiyan sa susunod, sapagkat dito muna natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kaya may kung gusto niyo yung video, can get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.